17 refurbished UH-1 helicopters. Dumating na rin ang paunang mga M4 assault rifles na binili natin para sa kasunduluran. Sa mga susunod na buwan, ang kabuang bilang ng baril na mapapakasamay ng ating mga kawal, 50,629 na units ng M4. Ang bonus pa, dahil sa maayos na proseso ng procurement at tapat na pangangasiwa sa pondo, may savings tayo na mahigit 1.2 billion pesos na ito pong savings ay pinambili na natin ng mas marami pang baril. Ididiin ko lang po, brand new at dekalidad ang lahat ng rifling to na nagmumula sa manufacturer na daang-taon na po nagmagawa ng sandata. Dito ba, excuse me po, di po ba noong araw, naubos na nga ang pondo, hindi pa alinsunod sa spesifikasyong kailangan natin. Tulad po nung biniling Kevlar helmets. Sabi po nung spesifikasyon dapat sa US, pero nung ibinili sa ibang bansa, may nakonvict na po dahil dito. Pati ang isang hukom na di umano'y sangkot dito, natapos na ang investigasyong inutos ng Korte Suprema at inihintay natin ang kanilang pasa. Tuloy ang pagtugis natin sa kalaban ng Estado at masasamang elemento para sa mga krimeng ginawa niya. Halimbawa nga po, nahuli na ang Chairman at Secretary General ng NPA nitong Marso. Nanunumbalik na rin po ang normalidad at kaayusan sa 31 probinsyang dating ginambala ng NPA. Nagbabago na rin nga po ang mukha ng ating kapulisan. Patunay po rito ang 30 pulis sa pangunguna ni Inspector Charity Galvez na tumalo sa tinatayang 250 NPA na sumugod sa kanilang presinto noong 2011. Nitong Marso naman po, 4 na bagitong pulis ang buong tapang na sumagupa laban sa Martillo Gang sa Mall of Asia. Mabuti nga po't naabot na ang 1-to-1 police to pistol ratio. Kaya naisuhan na rin ng bagong baril ang ating mga rookie police women. Dati nakakaligtaan ang kapulisan. Ngayon, kinakalinga na sila ng Estado at talaga namang tinutumbasan nila ito ng wagas at masigasig na serbisyo. Pakinggan po natin ang tinig na magigiting nating mga pulis. May narinig po kaming nagbasag ng salamin. Naging alerto kami nung body ko. Nung pumasok po ng isip ko yun, bumunat na po ako ng baril kasi alam ko na na ready po silang magpaputok sa amin, naka-uniforme po kami. Sinabi po ng aking kabady na si PO1 Bantiyag na kokoberan kita, ikaw ang tumawag sa ating PCP. Meron po kaming nahuli na isang miyembro po nila. Pang-apat na araw namin dito ang duties. Doon mismo tapos na yun. Tapos biglang ganun pong nangyari. Kailangan po talaga may baril yung bawat pulis. Mabuti na lang po, may in-issue po sa amin na Glock 17 Generation 4 po. Malaking tulong po yung baril sa amin kasi kapag nagpapatrolya ka, may confidence ka na kahit may mangyari, pwede kang maki-engage. Masarap po sa pakiramdam yung ikaw ay makatulong sa yung mga kababayan. Kung ano po yung nagagawa ng mga lalaki, nagagawa din po namin mga babae. Kahit kinabahan po kami dahil first encounter po namin, ang inisip po namin ay ang kapakanan ng mga tao na nandun. Nito naman pong Hunyo, naging sunod-sunod ang high profile na pamamasdan. Arestado na ang ilang mga sangkot sa pagpapatay kina Mayor Ernesto Balolong, sa negosyanteng si Richard King, at may sinusundan na rin magandang lead ang ating kapulisan sa pagpapatay sa race car driver na si Ferdinand Pastor. Huwag po kayong magalala. Hahabulin natin ang hustisya sa kabuuan, hindi ang bahagi naman.
Kaya bukod sa mga ginawa natin pag-aresto, patuloy tayo sa paglikom ng ebidensya laban sa iba pang suspect. Pananagutin natin ang lahat ng may sala. Pinapaigting pa natin ang pangangalaga sa seguridad ng taong bayan. Simula ng ika-16 ng Hunyo ngayong taon, ipinapatupad natin sa National Capital Region ang Operation Lambat. Matapos triplin ang checkpoints at magsagawa ng iba't ibang operation, ang resulta po ay 862 sasakyan at 29 na mga baril ang nakumpiska na natin. Nakapag-serve tayo ng 587 warrants of arrest na nagresulta sa pagkaka-aresto ng 410 suspect. Ibinalik din natin ang Oplan Katok para matyak na ang may tangan ng lisensyadong baril ay ang karapat-dapat lamang. 28,714 na bahay sa NCR ang kinatok ng mga pulis para sa operasyon ito. Bago natin ipatupad ang Oplan Lambat mula Enero hanggang ika-2 linggo ng Hunyo, ang murder at homicide sa National Capital Region umaabot sa 31 kaso kada linggo. Sa 5 linggo pa lang ng operation, ang murder at homicide rate buwaba na sa 22 kaso na lamang kada linggo. 20% pagbaba ang naitala. Katumbas ng 9 na pagpatay ang napigilan natin kada linggo. At sa NCR pa lang po ito. Kung may sasabatas natin ang pension reform at makakalakap nga tayo ng sapat na pondo para sa dagdag na pulis at para matuloy ang planong pagbili ng kagamitan, lalo mapapalawak ng Secretary Marrojas ang Operation Lambat upang gawing mas ligtas ang buong bansa. Nasa ilalim nga po sana ng DAP ang pondong pangkagamitan. Pero dahil hindi ito na-obligate bago buwaba ang desisyon ng Korte Suprema, kailangan po natin maghanap ng pagkukunan ng karagdagang pondo. Tunay nga po, tiwala ang pundasyon ng mabuting pamamahala. Tiwalang maasikaso ang lahat ng tinamaan o tatamaan ng bagyo. Tiwalang sa bawat araw ng trabaho, ligtas mong mauwian ang pamilya mo. Tiwala na hindi kayo lalamangan ng inyong mga pinuno. Tiwalang nariyan ang inyong gobyerno. Kakampilin nyo, lalo na kung kayo ang nadidehado. Tiwala na mananagot ang mga nangabuso. At may tatama ang mga proseso at institusyong ginagamit para nakawang kayo. Tiwala na kung sumunod ka sa tama, makukuha mo kung ano ang dapat sa iyo. Ang pagbabalik ng tiwala ninyo, iyan po ang ibig sabihin ng reforma. Halimbawa po, sa customs na talaga naman pong sinubok ang ating pasensya noong nakarang mga taon. Naging malinaw sa atin, reset boto ng solusyon. Bumuo po tayo ng mga bagong tanggapan para suriin at gawing epektibo ang mga patakaran sa customs. Nagtalaga tayo ng bagong commissioner, 6 na bagong deputy commissioner, kasabay na rin ng 40 pang iba pang maasahang individual para ipatupad ang ating mga reforma sa customs. Ibinalik din natin sa tamang posisyon ang mga empleyado. Totohanang ipinagbawal ang mga gwardyang umaastang kahera o warehouseman na ginagawang examiner. Marami nga po ang nagsasakripisyo para ayusin ang customs. Kabilang dito ang mga kawani mula sa ibang departamento at ahensya ng gobyerno na inilang nating lumipat sa customs dahil tiwala tayo sa kanilang integridad. Sino po niyo? Sino nga ba naman ang naghahanap ng sakit ng ulo, lalo't pat walang garantiya ng tagumpay? May mga ipinagpaliban ang kanilang mga promotion. May mga nagpahiwatig din ng agam-agam dahil sa takot na balikan sila ng mga sindikato. Pero sa huli, tumugon sila sa ating panawagang maglingkod. Marapat lang na personal kong pasalamatan ang lahat ng kawaning ito sa pangunguna nga ni Commissioner Sunny Sibilia. Pinapatunayan po natin sa paninindigan at pagkakaisa, kayang linisin kahit pa ang isang institusyong napakahabang panahon ng dinungisan ng katiwalian.
Patunay po rito ang good news na natanggap natin. Mula Enero hanggang Abril ng taong kasalukuyan, umangat ng 22% ang cash collections ng customs kumpara sa parehong panahon noong nakalipas na taon. Ang kabuuan nilang koleksyon sa unang 4 na buwan ng taon, 117 billion pesos. Masasabi ko naman po sa mga patuloy na rumarakit, alam kong hindi na kayo tinatabala ng takot at kahihiyan. Nasa inyo, kumakukonsensya nyo. Umaawa kayo sa mga nalululong sa drogang pinapasok o pinahintulutan yung pumasok. O sa mga magsasakang napagkakaitan ng tamang kita. Ang sa akin lang, kapag sumapat ang nalikom na ebidensya laban sa inyo, sa bilibid ang susunod ninyong destino. Kung pag-usapan natin ang mga reforma nagsisimula ng magbunsod ng mga lawakang kaunlaran, parapat din pong ibalita ko sa inyo ang mga pangyayari ukol sa reformang agraryo. Alam naman po natin at malinaw sa batas, kailangan munang tukuyin ang maaari at hindi maaari ng pamahaging lupain. Pero ang masaklap, ipinamana sa atin ang bungi-bunging datos. Bakit kanyo? Taong 1913 o 1913, pasinimulan ang cadastral survey ng ating bansa. Natutukoy ng hangganan ng mga lupaing saklaw ng bawat lungsod, bayan at panlalawigan sa Pilipinas. Isa pang problema, inuna ng mga nakaraang administrasyon ang distribusyon ng mga lupaing madaling ipamahagi tulad ng mga government-owned land at lupaing napagkasundoan na ng may-ari at magsasaka. Ang naiwan sa atin ay ang mga lupaing maraming komplikasyon at ugat pa na mahabang debate at demandahan. Dagdag din, napusuliranin ang masalimuot na sitwasyon sa ARM. Ang lupa ng ARM ay tinatayang 1,500,000 hektarya. Pero ang lupang nakatala na dinatan natin ngayon ay nasa 2.9 million hectares na. Dahil sa patong-patong ng pag-angkin ng lupa. Nagtataka nga po si Governor Moju Batamad ng ARM at tinanong niya sa akin minsan, Boss, paano kaya nanganganak ang lupa? Wala po tayong balak na ipasa ang mga solar ring ito sa susunod sa atin. Para pagugatan lang ng panibagong mga problema at ng lalong pagkaudlot ng reformang agraryo. Sa 2015, makalipas ng 102 taon, matatapos na rin ang cadastral survey. Ngayong taon, ihahain din natin muli sa Kongreso ang panukalang batas para i-extend ang pag-hahain ng notice of coverage na hindi agad natapos ng gusto dahil nga sa mga problema kinailangan muna natin solusyonan. Oras na maihain ang panukalang batas, umaasa tayo may papasa ito sa lalong magaling pa. Kung tiwala nga po ang pag-uusapan, dapat din isama ang Bangsamoro. Matapos ang mahabang panahon ng hidwaan at napupurnadang negosasyon, naibalik na natin ang tiwala. Prueba po nito, noong nakaraang Marso, nilagdaan na ang Comprehensive Agreement in the Bangsamoro. Pero simula pa lang ito ng ating pag-usad sa landas na